Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 431. Ibig sabihin ay nais niyang paksain ang lahat ng saksi. Nagbago ang mukha ni Gilbert at agad na naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Maging si Elder Young na laging mahinahon ay hindi na napigilan ang kanyang galit. Tumayo siya ng malakas at may seryosong mukha. Daisy, ibig mong sabihin ay maaaring may kinalaman si Leon sa pagdukot kay Iris. Hindi ko po tiyak, ngunit sa tingin ko ay hinala ang kanyang mga ikanikilos. Gayunpaman, hindi ko masasabing siya ang may gawa nito. Ditiyak na sagot ni Daisy. Dad, marami na ang nagpapatunay na may kakaiba sa kanya. Maaaring siya pa ang nagplano ng pagdukot kay Iris. Sigaw ni Gilbert sa galit. Hindi yata. Iniligtas na niya ang aking buhay noon. Kung siya ang may kagagawan, at nais niyang saktan si Iris o ang ating pamilya, ay bakit pa niya ako ililigtas? Nag-aalinlangan na wika ni Elder Young. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Leon at medyo kumalma. Naisip niya na baka mali ang kanilang hinala. Ngunit, hindi nakasagot si Gilbert. Alam niyang may katwiran ang sinabi ng kanyang ama. Kung nais talagang manakit ni Leon, hindi sana siya nagpakahirap upang iligtas ito. Hindi yan tiyak. Hindi natin alam ang kanyang tunay na layunin. Maaaring may iba siyang nais. Baka naakit lamang siya sa ganda ni Iris o kaya ay nasilaw sa yaman at kapangyarihan ng ating angkan. Sabi ni Daisy, tama iyan. Posible iyan, Dad. Maaaring itinanghal lamang ang pagdukot kay Iris upang mapalapit dito. Peke lamang ang pagliligtas at maging ang pagtulong sa inyo ay bahagi lamang ng kanyang pagkana upang makuha ang tiwala natin. Ginagamit niya tayo upang umangat sa buhay. Tumango at sumang-ayon si Gilbert. Iyan, may pagdududa na rin si Elder Young kay Leon. Dahil sa pagkakasundo ni na Gilbert at Daisy ay lalo siyang naghinala sa tunay na intensyon ng binata. Maaaring may masama talagang balak si Leon. Posibleng ang itinanghal lamang ang pangyayari upang mapalapit kay Iris. Gilbert, magpadala ka ng mga tauhan upang siyasatin ng mabuti si Leon. Alamin ang lahat ng detalye at pati na rin ang kanyang mga ginagawa nitong mga nakaraang araw. Kung mapatunayang siya ang may kagagawa ng pagdukot kay Iris ay hindi ko siya patatawarin. Madiing utos ni Elder Young. Sige po, aasikasuhin ko agad. Sagot ni Gilbert at agad na umalis. Pagkatapos ay kinuha ni Elder Young ang kanyang telepono at tinawagan si Iris. Pinapante niya ito agad sa tahanan upang maipaliwanag ang lahat at maging handa. Tahimik na pinagmasdan ni Daisy ang mga pangyayari at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi naging maayos ang kanilang samahan ni Iris mula pa noon. Noong una nilang pagkikita ay tila pulubi lamang ang turing kay Leon. Kung mananatili sana si Iris sa isang tulad niya ay masaya sanang pinanood ni Daisy na mapahiya ang dalaga. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang lumabas ang tunay na galing ni Leon bilang isang mahusay na mandirigma, na halos walang kapantay sa kanilang henerasyon. Napakataas ng kanyang mararating. Masyadong magaling si Leon. Kung magtatagumpay si Iris sa kanya, ay magiging malaking hadlang ito sa pag-aangkin ng kanyang anak sa mana at posisyon sa pamilya. Kailangan niyang alisin ang anumang sagabal para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa elegante group nagtungo si Leon sa opisina ni Iris pagbalik niya sa kumpanya. Nakita niyang nag-aayos ito ng mga papeles at naghahanda ng umalis. Iris, maaga pa naman, bakit ka nag-aayos ng gamit, tanong ni Leon nang may pagtataka. Tumawag kasi ang aking lolo, sinabi niyang may mahalagang sasabihin at pinapauwi ako, maikling paliwanag ni Iris. Ano naman ang mahalaga at bakit tila apurahan, tanong ni Leon. Sa tingin mo ano pa, maliban sa ating relasyon wala namang ibang dahilan, na mumulang sagot ni Iris habang tinitingnan si Leon. Nang sila ay dumalo sa pagbubukas ng Synth-Ion Group kaninang hapon, ay hindi nila naitago ang kanilang pagiging malapit at nakita iyon ng kanyang ama. Sa tingin niya ay nahulaan na ni Gilbert ang kanilang relasyon at malamang ay naikwento na rin ito kay Elder Young, kaya agad siyang ipinatawag. Ganoon pala ang ibig sabihin, naintindihan ni Leon. Nga pala mayroon akong nais ipagkaloob sa inyong pamilya, bakit hindi ako sumama sa iyo, nakangiting wika ni Leon.
Balak niyang ibigay ang natitira niyang mga gamot upang kahit paano ay magkaroon siya ng magandang impresyon kina Elder Young at Gilbert. Sige sumama ka, pag-aalin lang ang sagot ni Iris bago tumango. Tiyak na alam na ng kanyang lolo at ama ang kanilang samahan, kaya wala nang dahilan upang itago pa ito. Mas mainam na dalhin na lamang si Leon sa kanilang tahanan upang mag-usap ng maayos. Dahil sa pagmamahal ng kanyang lolo at sa kakayahan ni Leon, naniniwala siyang mabibigyan din ito ng pagkakataon. Pagkatapos ay sabay silang umalis ng kumpanya. Sumakay si Leon sa sasakyan ni Iris at nagtungo sa tirahan ng pamilyang Young. Samantala matapos siyasatin ni Gilbert si Leon, ay agad siyang nagtungo sa bulwagan upang makausap si Elder Young. Gilbert, ano ang iyong nakuha na impormasyon? Tanong ni Elder Young. Dad, halos kapareho ng nakaraang ulat, si Leon ay isang ulila na walang anumang natatanging katangian. Ngunit ang kanyang mga kilos nitong mga nakaraang araw ay kainahinala, madalas siyang pumunta sa tirahan ng mga shear at tila malapit kina Harvey at Cynthia, ibinalita ni Gilbert ang lahat ng kanyang natuklasan. Kung siya ay isang ulila lamang, paano siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang mga shear, nagulat si Elder Young. Hindi ko po alam, umiling si Gilbert na naguguluhan din. Sa katotohanan ay hindi niya alam na madalas pumunta si Leon sa kanila upang gumawa ng mga gamot. Ngunit iyon ay nalalaman lamang nina Harvey, Cynthia at Benedict, kaya mahirap itong malaman ng iba. Lalong nagiging kainahinala si Leon. Posible kayang may kinalaman siya sa pagdukot kay Iris. Lalong sumeryoso ang mukha ni Elder Young at muling nagtanong, wala ka bang nakuha na anumang ebidensya? Wala, ngunit kahit walang matibay na patunay ay malinaw na may kinalaman siya dito. May masama siyang balak at tila ang layunin niya ay ang kayamanan at kapangyarihan ng ating pamilya. Tama ka, kung siya man ang nagplano ng pagdukot kay Iris o hindi pa rin natin maaaring payagan na magsama sila dahil sa kanyang masamang balak, seryosong wika ni Elder Young habang may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Balak sana niyang bigyan ng pagkakataon si Leon alang-alang sa kanyang apo, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago na ang kanyang pasya. Dumating na sina Leon at Iris sa kanilang tahanan. Kahit nakapunta na siya roon noon, ay ito pa ang kauna-unahang pagkakataon na haharapin niya sina Elder Young at Gilbert bilang kasintahan ni Iris, kaya bahagya siyang kinabahan. Sa loob ng sala hindi inaasahan nina Elder Young na darating si Leon kasama si Iris, kaya pareho silang nagulat. Ngunit sa kabilang banda ay nabagay din ito sa kanilang layunin. Sa ganitong pagkakataon ay malalaman na nila ang tunay na kulay ng isa't isa, upang wala ng gulo sa hinaharap. Elder Young, Ginoong Young, naghanda ako ng munting regalo para sa inyo. Mayroon itong 400 piraso ng unang antas na gamot na pampatibay at inaasahan kong tatanggapin ninyo ito. Inabot ni Leon ang 4 na lalagyan na naglalaman ng gamot na kanyang inihanda. Ang bawat lalagyan ay naglalaman ng tig-100 piraso. 400 piraso ng unang antas na gamot na pampatibay. Ganoon karami, agad na nagulat si Gilbert at tumayo. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng 30,000, kaya ang 400 ay aabot sa 12 milyon. Kahit na hindi malaking halaga ito para sa pamilyang Young, may itinakda ang Synth Ion Group na limitasyon na hanggang 200 lamang ang maaaring mabili ng bawat isa. Kahit na may mataas na katayuan si Gilbert ay nakakuha lamang siya ng 200. Ngunit bigla na lamang naglabas si Leon ng 400, kaya hindi maiwasang magulat. Leon, narinig ko mula kay Gilbert na limitado lamang sa 200 ang maaaring makuha ng bawat isa. Paano ka nakakuha ng ganoon karami? Tanong ni Elder Young na lalong nagdududa. Hindi agad nakasagot si Leon. Nais lamang sana niyang magbigay ng regalo upang makuha ang loob ng mag-ama, ngunit nakalimutan niyang hindi kapanipaniwala ang pagbibigay niya ng ganoon karami ng sabay-sabay. Elder Young, hindi ko na itatago pa. Ang mga gamot na ito ay ibinigay sa akin ng mga shear, sagot ni Leon na may pag-aalinlangan. Iniisip pa niya kung dapat ba niyang sabihin na siya ang tunay na may-ari ng Synth Ion Group. Ngunit bago pa man siya makapagpasya ay naunahan na siya ni Gilbert. Ibinigay sa iyo ng mga shear ang ganoon karaming gamot. Tila napakalapit mo sa kanila, panunuyan ni Gilbert. Maayos naman ang aming samahan at mayroon kaming mga pinagkakaabalahan na magkasama, nakangiting sagot ni Leon.
Napansin niyang may diin ang pananalita ni Gilbert, kaya naisip niya kung ano ba ang tunay na intensyon nito. Nang marinig ni Elder Young na inamin mismo ni Leon ang pagkakaroon ng ugnayan sa pamilyang Shear ay lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Kahit hindi magkagalit ang apat na makapangyarihang pamilya ay hindi rin naman sila magkaibigan, at laging may pagdududa sa isa't isa. Habang lumalalim ang ugnayan ni Leon sa mga Shear ay lalong nagiging delikado ito para sa pamilyang Young. Kung papayagan niyang makasama ni Iris si Leon ay tila inilalagay na lamang niya ang kanilang pamilya sa panganib. Kung mayroon mang masamang balak si Leon ay hindi magiging mahirap para sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng mga Shear upang agawin ang kanilang mga ari-arian. At sa huli ay maaaring mapasa kamay ng iba ang lahat ng meron sila. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Leon, salamat sa iyong inalay. Ngunit mas mainam na panatilihin mo na lamang ang mga gamot na iyon. Nanatiling mahinahon si Elder Young at sinenyasan si Gilbert na ibalik ang mga gamot kay Leon. Nagulat si Leon. Alam niyang kailangan ng pamilyang Young ang gamot, kaya sadyang inihanda niya ito bilang regalo ngunit hindi niya inakalang tatanggihan ito ni Elder Young. Lolo, mabuti naman ang intensyon ni Leon, bakit ninyo ito tatanggihan? Tanong ni Iris. Iris, sinabi na sa akin ng iyong ama ang tungkol sa inyong dalawa. Sabihin mo sa akin ng tapat, kayo ba ay nagkakasama? Seryosong wika ni Elder Young. Namula si Iris at umamin. Oo, totoo yan, siya ang aking kasintahan. Hindi kami papayag ng iyong lolo sa samahang ito, tumayo si Gilbert at mariing tumutol. Lolo, tumututol din po ba kayo? Nagulat si Iris at tumingin ng may pagmamakaawa sa kanyang lolo. Alam niyang labis siyang mahal nito at akala niya ay bibigyan man lang ito ng pagkakataon alang-alang sa kanya. Tama ang iyong ama, hindi ako papayag, matatag na sagot ni Elder Young. Parang sinapok ng kidlat ang pakiramdam ni Leon at Iris. Inaasahan nilang hindi agad papayag si Elder Young, ngunit hindi nila inakalang magiging ganito katibay ang kanilang desisyon at tila wala ng pagkakataong mapag-usapan pa. Iris, isipin mo. Si Leon ay isang ulila lamang. Wala siyang ipinakitang kakayahan noon at kilala pa bilang walang silbi, paliwanag ni Elder Young, ngunit naunahan siya ni Iris. Lolo, alam kong wala siyang yaman ngunit napakahusay niya. Ang tagumpay ng ating kumpanya pagdating sa mga produktong pampaganda ay utang na loob sa kanya. Pagtatanggol ni Iris sa pag-aakalang ang yaman ang pinag-uusapan. Itinaas ni Elder Young ang kanyang kamay upang pigilan si Iris. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hayaan mong matapos muna ako. Ang ibig kong sabihin ay siya ay kilala noon bilang walang silbi at walang anumang pag-aari, ngunit ngayon ay hindi lamang may kaugnayan sa pamilyang Shear, kundi umabot pa sa sukdulan ng antas ng innate state. Halos wala siyang kapantay sa mga kabataan sa lungsod ng Springfield. Masyadong kakaiba ang kanyang pagbabago. Hindi ba iyon nagdudulot sa iyo ng pagdududa? Wala namang masabi si Iris. Sa nakalipas na mga araw ay lubos niyang pinagkakatiwalaan si Leon at hindi kailanman naghinala, ngunit sa mga narinig mula sa kanyang lolo ay tila may naunawaan siya. Napakalaki ng ipinagbago ni Leon. Para siyang ibang tao, tila may kakaiba. Iris, sasabihin ko na sa iyo ng tuwiran. May hinala kami ng iyong lolo na siya ang nagplano ng pagdukot sa iyo. Ano, hindi yun maaari? Nagulat si Iris sa sinabi. Lalo pang nagulat si Leon. Ginoong Young, baka nagkakamali kayo. Paano ako magiging may kagagawan nito? Tama po, baka nagkakamali lamang kayo, dugtong na sagot ni Iris. Hindi kami nagkakamali. Tumingin ng mariin si Gilbert kay Leon. Leon, ang iyong kakayahan ay nasa sukdulan na ng antas ng innate state. Sa iyong lakas ay hindi mahirap. Kabanata 435. Hindi makasagot si Leon. Hindi niya inakala na iisipin ni Gilbert na siya ang nagplano ng lahat. Bigla siyang natigilan at hindi alam kung paano magpapaliwanag. Tama nga, Leon, noong iligtas mo ako ay handa kang mamatay kasama ng mga salarin. Ngunit sa galing mo ay hindi mo na kailangang gawin iyon. Nagulat si Iris at napagtanto na may kakaiba. Nakita na niya mismo ang kakayahan ni Leon. Kaya niyang harapin kahit ilang dosenang tao pa. Sa lakas ni Leon ay madali lamang para sa kanya na mapigilan ang dalawang dumukot. Bakit pa kailangang magpakita na handa siyang mamatay kasama nila? Malamang ay nagkukunwari lamang siya noon.
Dahil dito ay nagsimulang mag-alinlangan si Iris sa kanyang tiwala. Iris, hindi ko pa alam ang sining ng pakikipaglaban noong panahong iyon, nais magpaliwanag ni Leon ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi mo pa alam ang pakikipaglaban. Ibig mong sabihin sa loob lamang ng 2 o 3 buwan ay umabot ka na sa sukdulan ng antas ng innate state gayong wala ka pa namang alam noon. Sa tingin mo ba ay madali kaming maloko? Tumawa si Gilbert. Ang mga batang may likas na galing tulad nina Harvey at Anson ay nagsanay mula pa sa murang edad. Mahigit 20 taon silang nagsikap at may matinding talino bago halos maabot ang ganitong antas. Kahit gaano pa katalino si Leon ay hindi makatutuhanang maabot niya iyon sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi alam ni Gilbert na hindi karaniwang sining ng pakikipaglaban ang ginagamit ni Leon kundi ang sinaunang karunungan. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko ang totoo. Nadama ni Leon na parang nais niyang umiyak. Biglang nais niyang ibunyag ang kanyang pinagmanahan at ang paggamit niya ng sinaunang sining. Ngunit alam niyang hindi yun nararapat gawin. Kapag nalaman ng iba na mayroon siyang ganitong kaalaman, at mga bagay na higit pa sa halaga, ay gagawin nila ang lahat upang angkinan ito. Maaari pa siyang mapahamak ng hindi inaasahan. Sa kasalukuyan pa lamang ay kulang pa ang kanyang lakas kung ihahambing sa mga matatanda sa makapangyarihang pamilya. Hindi pa niya lubos na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kapag ibinunyag niya ang kanyang pinakamalaking lihim, ay tiyak na mapapahamak siya. Iris, nakikita mo na ba ang kanyang tunay na kulay? Noong una ay nagplano siyang ipadukot ka at nagtanghal lamang upang magmukhang bayani. Maaaring ang layunin niya ay ang yaman ng ating pamilya. Masama ang kanyang intensyon at marumi ang kanyang pamamaraan. Huwag kang magpapaloko sa kanya, wika ni Gilbert habang inilalagay ang masamang pangalan kay Leon. Leon, totoo ba ang sinasabi ng aking ama? Hinahangad mo lamang ba ako dahil sa yaman ng aming angkan? Nagpapanggap ka lamang ba upang makalapit sa pamilyang Young? Namutla si Iris habang nagtatanong. Alam niyang marangal ang ugali ni Leon, at sa kanyang pagkakakilala ay hindi ito ganoon ang layunin. Ngunit hindi may kakaila na nagpanggap ito na handang mamatay gayong mayroon naman palang lakas. Kung wala naman siyang itinatagong masama, ay bakit pa kailangang magtanghal noon? Ang lahat ng iyon ay sapat na patunay na may kakaiba kay Leon. Iris, hindi ganoon. Tapat ang aking nararamdaman para sa iyo. Maaari akong sumampang hindi ko kailanman hinanggad ang kapangyarihan ng inyong pamilya, at hindi ko nais gamitin ang mga Young. Tapat na pahayag ni Leon. Ganoon ba? Kung gayon, bakit hindi mo nahuli ang mga dumukot noong iniligtas mo ako? Bakit mo sila pinatay, upang walang makapagsalita? Tanong ni Iris habang kinakagat ang kanyang labi. Magulo ang kanyang isipan at hindi alam kung mapagkakatiwalaan pa ba si Leon. Sinabi ko na kanina, wala pa akong alam sa sining ng pakikipaglaban noon. Ang makaligtas pa lamang ay isang himala na. Paano ako magkakaroon ng kakayahang hulihin sila? Mapait na sagot ni Leon. Sige, ipagpalagay nating naniniwala akong wala ka pang alam noon. Paano naman biglang lumakas ang iyong kakayahan sa loob lamang ng 2 o 3 buwan? Bigla ka ring naging mahusay sa iba't ibang larangan. Ibang-iba ito sa iyong dating pagkakakilanlan. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ito nangyari? Tanong ni Iris na may matalim na tingin. Hindi ko maipaliwanag, napahinto si Leon. Kung si Iris lamang ang kausap ay maaari niyang sabihin ang tungkol sa kanyang natatanging karunungan, at mga nakuha, ngunit naroon din sina Elder Young at Gilbert na tumitingin sa kanya na parang kaaway. Kahit na ibunyag niya ang kanyang lihim ay maaaring hindi pa rin siya paniwalaan ng dalawa. Ang mas malala pa, ay kapag kumalat ang balita ay tiyak na mapapahamak siya. Nasa napakahirap siyang kalagayan, hindi mo maipaliwanag. Leon, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil ayaw mong magpaliwanag, huwag kang magagalit kung ano ang magiging pasya ko. Tuluyang lumamig ang mukha ni Iris. Iris, mayroon akong matibay na dahilan. Huwag mo akong pilitin, pakiusap. Tapat ang aking nararamdaman para sa iyo at wala akong anumang masamang balak. Maaari mo ba akong paniwalaan? Tapat na pakiusap ni Leon. Paano ako maniniwala kung ayaw mong magsalita? Labis na nadismaya si Iris. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ni Leon, ngunit sa kanyang palagay ay may itinatago ito kung ayaw magpaliwanag.
Iris, huwag mo nang pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Ang batang ito ay may masamang layunin. Ginagamit ka lamang niya sa buong panahong ito. Kailangan mong iwanan siya at putulin ang anumang ugnayan ninyo, malamig na utos ni Gilbert. Labis na nasaktan si Iris. Madalas siyang tumutol sa kanyang ama ngunit sa pagkakataong ito ay wala siyang nasagot. Alam niyang may katwiran ang sinabi ng kanyang ama. Maaaring ginamit lamang siya ni Leon at pinaglaruan ang kanyang damdamin. Walang sinumang babae ang makakapagparaya sa ganitong panloloko at ganoon din ang nararamdaman niya. Biglang nanlamig ang kanyang kalooban at naramdaman ang matinding pagkadismaya kay Leon. Leon, tapusin na natin ito. Mula ngayon ay hiwalay na ang ating mga landas. Nais ko ang iyong ikabubuti, malamig na wika ni Iris ngunit may halong sakit sa kanyang tinig. Kahit naisipin niyang nagpapanggap lamang si Leon ay mayroon pa rin siyang nararamdaman para dito, kaya labis itong masakit para sa kanya. Maghiwalay, nagulat si Leon at tila sinapok ng kidlat. Hindi Iris, makinig ka sa akin. Ako ay talagang nang makabawi ay nagmadaling nagsalita si Leon at inabot ang kamay ni Iris. Umalis ka na, sigaw ni Gilbert. Sa isang iglap ay naglabas ito ng matinding lakas na tumama patungo sa dibdib ni Leon. Antas ng huling dakilang guro. Naramdaman ni Leon ang lakas ni Gilbert, kaya natakot at agad na umatras. Ngunit napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Kahit anong iwas ang gawin niya, ay hindi pa rin siya makakaiwas. Napadugo si Leon at inihagis palayo ng lakas ng pagtama. Bumagsak siya sa sahig at nagkalat ang mga lalagyan ng gamot na pampatibay na hawak niya. Kayo ay, nasaktan si Iris nang makitang dumago si Leon dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sa isang iglap ay halos mapatakbo siya upang alamin ang kalagayan ni Leon, ngunit naalala niyang siya ay isang manloloko lamang na ginamit siya. Sa huli ay pinigilan niya ang kanyang damdamin at hindi pinansin si Leon. Nadama ni Leon ang matinding lungkot. Kaya niyang tiisin ang suntok ni Gilbert, ngunit higit na masakit ang pagwawalang bahala ni Iris. Leon, dahil nailigtas mo ang aking ama noon ay magpapakita pa ako ng kaunting awa, ngunit kung magpapakita ka pa muli at guluhin si Iris, huwag mong isipin na magiging maawain pa ako, malamig na babala ni Gilbert. Bahagyang hampas lamang iyon mula sa kanya. Kung ginamit niya ang buong lakas ay tiyak na mapapahamak o maparalisa na sana si Leon. Ubo, kaya naaalala pa ninyong nailigtas ko si Elder Young noon. Ginoong Young, Elder Young, tapat ang aking hangarin sa inyong pamilya. Hindi ko kailanman naisip na saktan kayo, at wala akong ginawang masama laban sa inyo. Inihanda ko pa ang 400 piraso ng gamot bilang paggalang at walang pag-aalinlang ang ibinigay. Ganoon ba ang itutugon ninyo sa akin? Malungkot na ngumiti si Leon. Huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili. Alam mo ang iyong ginawa, malamig na sagot ni Gilbert. Dahil lamang sa hinalang walang matibay na ebidensya ay itinakda ninyong ako ang may kagagawan ng pagdukot kay Iris. Nakakatawa, galit na wika ni Leon. Sino ang hindi magagalit kung ako ay paratangan ng isang bagay na hindi ko naman ginawa? Hindi mahalaga kung may ebidensya man o wala. Sa huli ay hindi malinis ang iyong intensyon, at ikaw ang may gawa ng iyong sariling kapahamakan, seryosong sagot ni Gilbert. Batay lamang ito sa kanilang hinala at kulang sila ng patunay, ngunit matibay pa rin ang kanyang paninindigan. Alam ni Leon na panatag na ang loob ni Gilbert na siya ang may kagagawan ng pangyayari. Kahit anong sabihin pa niya ay hindi na ito makakapagpabago ng isip nito. Iris, talaga bang tatapusin mo na ang ating samahan? Naiintindihan ko kung hindi sila maniwala, ngunit pati ikaw, tumingin si Leon kay Iris na may kaunting pag-asa pa. Leon, may saysay pa ba ang pag-uusap natin ngayon na ganito na ang lahat? Kinagat ni Iris ang kanyang labi at sumagot. Kahit hindi tuwiran ang sagot ay malinaw na hindi rin siya naniniwala kay Leon. Binigyan naman niya ng pagkakataon si Leon na magpaliwanag. Kung wala naman itong itinatagong masama, bakit hindi ito makapagbigay ng paliwanag? Siyempre may saysay pa. Iris, isipin mo. Mula noong pumasok ako sa kumpanya ay ibinigay ko ang aking makakaya para sa inyo. Kailan ako nagplano ng anumang masama? Maaaring hindi ako lubusang kilala nina Elder Young at ng iyong ama, ngunit ikaw. Napahinto si Iris at bahagyang nabagabag. Hindi maiwasang maalala ang lahat ng nagawa ni Leon para sa kumpanya.
Napakahusay ni Leon sa kanyang trabaho at tila wala namang ibang binabalak. Ngunit biglang naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ashwin. Nang makipagkasundo si Leon sa pamilyang Shear ay sinabi ni Ashwin na maaaring may matinding ambisyon ito, at baka nakikipagtulungan sa kanila upang angkinan ang kumpanya. Ang hinalang iyon ay katulad din ng inaalala ng kanyang ama at lolo. Hindi lamang iyon, noong nakaraang pagkakataon ay tumingin pa sa kanya nang may hamon si Cynthia sa tahanan ni Xander na tila ba siya ay kaaway. Ang lahat ng ito ay sapat na patunay na hindi ganoon kasimple si Leon. Dahil sa mga sinabi ni Ashwin ay lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Leon, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo para sa kumpanya, ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala kang pansariling layunin. Sa huli, kung hindi mo maipaliwanag ng maayos ay mas mabuting tapusin na natin ang ating samahan, malamig na wika ni Iris. Mabuti pa nga, ngumiti si Leon na puno ng panghihinayang at nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na sa kabila ng kanyang katapatan ay magwawakas pa rin ang kanilang relasyon. Sobrang nasaktan siya. Para sa kanya si Iris ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Basta't naniniwala ito sa kanya ay hindi siya matatakot kahit anong pagsubok pa ang dumating. Ngunit ang kawalan ng tiwala ni Iris ang pinakamasakit na bagay na kanyang naramdaman. Elder Young, hindi ba sinabi ninyo na lumapit ako kay Iris upang gamitin ito at angkinan ang yaman ng inyong pamilya? Sumusumpa ako na darating ang araw na malalampasan ko ang pamilyang Young gamit ang aking sariling kakayahan. Buburahin ko ang kahihiyang ito sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Sana ay maging saksi kayo. Kung nais ko man ang kapangyarihan at yaman ay sa sarili kong paraan ito makakamtan, at hindi sa pamamagitan ng aking kasintahan. At makikita natin kung ano ang inyong sasabihin pagdating ng panahong iyon, mariing pahayag ni Leon. Alam niyang minamaliit siya dahil siya ay isang ulila lamang na walang kakayahan sa paningin ng iba. Kapag lumakas na siya ay mapapatunayan din niyang wala siyang ginawang masama. Malalampasan ang pamilyang Young. Isa ka lamang ulila. Nakakatawa, kahit na mayroon kang galing sa pakikipaglaban at naabot ang sukdulan ng antas ng innate state sa murang edad, ay napakalayo pa rin ninyo sa tunay na makapangyarihan. Ang maabot ang antas ng aming pamilya ay isang malaking pangarap lamang, tumawa si Gilbert. Inabot ng ilang henerasyon bago naabot ng pamilyang Young ang kanilang kasalukuyang katayuan. Si Leon ay walang kakilalang makapangyarihan na tutulong sa kanya. Kahit ibuhos pa niya ang kanyang buong buhay ay hindi niya maaabot ang antas ng pamilyang Young. Lalo pa ang malampasan ito. Hindi ito pangarap lamang. Maghintay ka at makikita mo. Tumingin si Leon kay Iris na may halong lungkot at pag-aalinlangan bago tumalikod at naghandang umalis. Teka, pinigilan siya ni Gilbert at malamig na sinabi. Leon, mula ngayon ay bawal ka nang lumapit o makipag-ugnayan kay Iris. Umalis ka na rin agad sa kanyang tirahan, at huwag ka nang magpakita pa sa elegante. Dad, hindi inaasahan ni Iris na magiging ganito kalupit ang kanyang ama. Naiintindihan ko. Wala naman akong ibang gamit sa bahay o sa kumpanya kaya hindi na ako babalik pa. Sobrang nasaktan ang kalooban ni Leon. Kahit labis ang kanyang kalungkutan sa sandaling iyon ay hindi niya maipakita ang kanyang kahinaan sa harap nila. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang dangal bilang isang lalaki. Itinuwid niya ang kanyang likod at umalis nang hindi na lumingon pa. Nang makitang umalis ng buong katatagan si Leon, ay lalong nag-ulo ang isipan ni Iris. Pakiramdam niya ay may napakahalagang bagay ang nawala sa kanya. Dad, kahit may masama man o wala siyang balak, malaki pa rin ang naitulong niya sa kumpanya. Napakasipag niyang nagtrabaho para sa atin. Naiintindihan ko kung bakit ninyo siya pinaalis sa bahay, ngunit bakit kailangan pa siyang paalisan sa elegante, di magandang loob na tanong ni Iris. Kahit galit siya sa pinaghihinalaang panloloko ni Leon, ay naisip pa rin niya ang kanyang naiambag, kaya hindi niya ito balak paalisan sa kumpanya. Iris, kailangang putulin na ang lahat ng ugnayan. Narito na tayo sa ganitong sitwasyon at kailangan nang itigil ang lahat upang hindi ka na niya magambala pa. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti, paliwanag ni Gilbert. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin si Iris. Walang ngunit, nagpakita pa ako ng awa dahil nailigtas niya ang iyong lolo noon. Kung hindi ay hindi na sana siya nakalabas ng ligtas sa ating tahanan,
dahil sa kanyang kainahinalang pakana, malamig na wika ni Gilbert. Iris, tama ang iyong ama. Mas mainam na wakasan na agad, kaysa magdusa pa ng matagal. Dito na magtapos ang lahat, mahinahong sabi ni Elder Young. Naiintindihan ko, Lolo, Dad, kung wala na po kayong ibang sasabihin ay babalik na ako sa kumpanya. Namutla ang mukha ni Iris at pilit na tinatago ang sakit sa kalooban habang malungkot na naglakad palayo. Nang makaalis na si Iris ay naalala ni Elder Young ang gamot na pampatibay. Seryoso niyang sinabi, Gilbert, tapos na ang usapan tungkol kay Leon. Ang susunod na aalamin mo ay kung sino ang gumagawa ng gamot para sa mga shear. Ano man ang mangyari ay kailangan nating mapasama sa atin ang taong iyon. Opo, naiintindihan ko. Uutusan ko agad ang ating mga tauhan upang alamin ito, tumanggo si Gilbert at umalis. Pagkalabas ng bahay ng mga Young ay tumingin si Leon sa madilim na kalangitan at labis na bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung saan pupunta. Siya ay isang ulila na walang sariling tahanan. Itinuring na niyang sariling tahanan ang tirahan ni na Iris. Ngunit hindi na siya maaaring bumalik doon, kaya wala siyang mapuntahan. Matapos ang mahabang katahimikan ay sumakay siya sa taxi at nagtungo sa Blue Moon Bar. Sa loob ng bar, Ginoong Wolf, bakit po kayo narito? Nagulat si Mason nang makita si Leon. Kani-kanina lamang ay nagbigay pa si Leon ng mga gamot kaya hindi niya inakalang babalik agad ito. Mason, samahan mo akong uminom, bumantong hininga si Leon at umupo sa isang mesa. Sige po, nagulat si Mason at napansin na may kakaiba sa anyo ni Leon kaya agad itong sumunod. Ginoong Wolf, heto po. Ibinuhos ni Mason ang alak sa baso. Hindi na nagsalita pa si Leon at inubos ng tuluyan ang laman ng baso. Ginoong Wolf, ano po ang nangyari sa inyo? Kabanata 404. Natigilan si Mason. Wala lang. Sa tingin ni Leon ay hindi niya may kukwento ang tungkol sa kanyang damdamin sa isang katulad ni Mason. Muling nagsalin siya ng alak at ininom ito ng tuluyan. Ginoong Wolf, matapang po ang alak na ito. Madali po kayong malalasing kung iinuman ninyo ng ganoon, paalala ni Mason. Napansin niyang may mabigat na dinadala si Leon, ngunit wala siyang magagawa kung ayaw naman nitong magsalita. Kung malasing ay malasing, mababawasan din ang aking lungkot. Hindi ba maganda iyon? Mapait na ngumiti si Leon habang patuloy na umiinom. Dahan-dahan lang po. Sige, sasabayan ko na lang kayo. Wala nang magawa si Mason kaya itinaas din niya ang kanyang baso upang makisabay. Biglang tumunog ang telepono ni Leon. Napakabigat ng kanyang kalooban. Hindi niya alam kung sino ang tumatawag at wala siyang ganang sagutin. Ginoong Wolf, tumutunog po ang inyong telepono, paalala ni Mason. Ayos lang, hayaan na lang. Ngunit hindi tumigil ang pagtawag at 3 beses na sunod-sunod itong tumunog. Hindi na nakapagpigil si Leon. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Cynthia ang tumatawag. Hello Cynthia, mayroon ka bang kailangan? Mahinang wika ni Leon. Makalipas ang ilang baso ay naramdaman na niya ang epekto ng alak. Leon, bakit hindi mo sinasagot ang aking tawag? Magagalit sana si Cynthia ngunit napansin niyang kakaiba ang tono ng pagsasalita nito. Leon, ano ang nangyari? Bakit parang malalim ang iyong boses? Wala lang, umiinom lang ako sa isang bar, sagot ni Leon. Saang bar? Naramdaman ni Cynthia na may kakaiba. Nasa Blue Moon Bar ako, sagot ni Leon. Sige, maghintay ka dyan. Mayroon akong sasabihin, pupunta ako dyan. Pagkatapos magsalita ay ibinaba na ni Cynthia ang tawag. Inilapag ni Leon ang telepono sa ibabaw ng mesa. Mason, halika, ituloy pa natin ang pag-inom, yaya ni Leon at muling nagpatuloy ang dalawa. Lumipas ang mahabang oras at naubos na nila ang 4 na bote ng alak at marami pang ibang inumin. Nagkalat ang mga walang laman na bote sa sahig. Nag-asawa na noon si Marilyn ngunit ang naramdaman niya para rito ay pananagutan lamang. Walang tunay na damdamin sa pagitan nila. Ngunit iba ang kanyang nararamdaman para kay Iris. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadurog ang kanyang puso. Napakasakit ng kanyang nararamdaman. Mas masahol pa ito kaysa nung itaboy siya ni Marilyn. Habang tumatagal ay lalong tumitibay ang epekto ng alak, ngunit lalo ring lumalalim ang kanyang lungkot. Ginamit sana ni Leon ang alak upang mawala ang sakit ng kanyang kalooban, ngunit habang umiinom ay lalo lamang itong tumitindi.
Bakit? Iris, totoo ang aking pagmamahal sa iyo. Bakit hindi ka naniniwala? Tila nawala ng pag-asa si Leon. Itinaas niya ang baso at muling ininom ang laman nito. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha.